Controversial ngayon ang Mindanao-based political vlogger na si Lovely Granada matapos niyang hamunin ng debate si Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mainit na usapin at batikos sa social media, kilalanin ang tunay niyang pagkatao, ang mga prinsipyo, paninindigan at ang kontrobersyang bumabalot sa kanyang pangalan sa kasalukuyan. The Philippines Showbiz List presents Sino si Lovely Granada, ang humamon ng debate kay Vice President Sara Duterte. Lovely's personal details. Isang Mindanao-based political vlogger si Lovely Granada na kamakailan lang ay naging usap-usapan online. Ipinanganak siya sa Butuan at lumaki sa General Santos City. Lumaki si Lovely sa isang simpleng pamilya. Siya ay pinalaki ng kanyang ina bilang isang single parent, matapos pumanaw ang kanyang ama noong siya ay 8 years old pa lamang. Bilang bunso sa magkakapatid, naranasan niya ang parehong hirap at pagmamahal na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Sa larangan ng edukasyon, nag-aral siya sa West Elementary School, nagpatuloy sa Lagao National High School, at nagtapos ng college sa Notre Dame of the Diangas University. Kilala si Lovely bilang matalino at mahusay sa English dialect, dahilan upang hangaan siya ng ilang kapwa-estudyante. Gayunpaman, hindi rin naiwasan ang mga kontrobersya. May mga kwentong kumalat na umano'y siya ay gumagawa ng mga kwentong imbento, bagay na naging dahilan upang siya ay bansagan ng ilan bilang weird at clout chaser. Sa kabila nito, patuloy siyang nanindigan sa kanyang mga paniniwala. Active rin si Lovely sa pagsusulong ng Culture of Peace sa Mindanao, isang advocacy layong magtaguyod ng pagkakaisa at kapayapaan. Isa rin siyang proud Christian at active member ng kanilang simbahan, kung saan niya hinuhugot ang kanyang lakas at inspirasyon. Matapos ang college, lumuwas siya patungong Maynila upang sundin ang kanyang calling sa isang Bible school, bagamat hindi niya ito natapos. May plano rin sana siyang mag-aral ng law sa Mindanao State University, ngunit ipinagliban niya ito. Bago pa magsimula si Lovely sa paggawa ng political content, nakatuon na si Lovely sa lifestyle content sa kanyang online platforms. Noong October 2025, sinimulan niyang gumawa ng political videos upang kontrahin ang disinformation sa social media. Lovely's not so easy childhood. Hindi naging madali ang childhood ni Lovely. Ikwinento niya na lumaki sila sa isang sitwasyong hindi mayaman. May mga panahong kailangan pa nilang magpa-picture upang maipadala sa kanyang mga ate na nagtatrabaho bilang domestic helper sa ibang bansa. Kasama ng mga larawang iyon ang mga sulat. Dahil sa panahong iyon, wala pang cellphone na maaaring gamitin upang makipag-ugnayan. May sakit ang kanilang ina at hindi na makapagtrabaho, kaya ang bigat ng responsibilidad ay napunta sa kanyang mga ate na nasa abroad. Bagamat itinuturing silang mahirap, hindi ito lubos na naramdaman ni Lovely noon bilang bata. Para sa kanya, ang pag-aaral ng mabuti ang pinakamagandang paraan upang masuklian ang lahat ng ito. Dumating din ang panahon na nakaranas sila ng kaunting ginhawa, mga gamit sa eskwela, bag, at iba pang personal na bagay na ipinapadala mula Hong Kong. Ang mga simpleng bagay na iyon, na para sa iba ay ordinaryo lamang, ay bunga pala ng matinding hirap ng kanyang mga ate na nagsusumikap sa ibang bansa. Sa paglipas ng panahon, mas lalo niyang naunawaan ang halaga ng sakripisyo ng kanyang pamilya. Ang anumang narating niya sa buhay ngayon ay hindi lamang bunga ng kanyang sariling pagsisikap, kundi walang sawang pagtulong at pagmamahal ng kanyang mga kapatid na OFW. Dahil dito, taus-puso ang kanyang pagpupugay sa lahat ng mga Pilipinong nagtitiis sa ibang bansa. Para kay Lovely, sila ang tunay na bayani, mga taong handang isantabi ang sariling kaginhawaan upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lovely's principles that led her to being anti-Duterte. Noong una, humanga si Lovely kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang mga advocacy para sa mga Pilipino, lalo na't nagmula rin siya sa Mindanao. Subalit, unti-unti siyang nadismaya dahil sa mga kontrobersyal na pahayag at biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga seryosong kaso gaya ng rape at extrajudicial killings, bunsod ng kanyang drug war campaign na labag sa mga prinsipyong pinaniniwalaan ni Lovely. Dahil sa kanyang matibay na paninindigan, naalis siya sa group chat ng kanyang mga kaibigan sa simbahan. Isang karanasang nagdulot ng sakit sa kanya. Sa kabila ng lahat, nanatili si Lovely na tapat sa kanyang mga prinsipyo at ipinagpatuloy ang kanyang paninindigan bilang anti-Duterte. Sa paglipas ng panahon,
nagsimulang maglabas si Lovely ng kanyang mga saloobin sa Facebook laban sa mga reaksyon at suporta sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang pakikipaglaban ay nag-ugat sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos at matibay na paniniwala sa tama at mali. Para kay Lovely, labag sa mga prinsipyo ng Christianity ang mga pahayag at kilos na nagpapakita ng kalupitan at hindi pananagutan sa lipunan. Aniya, maraming Pilipino, lalo na ang mga Duterte supporters, ang naging biktima ng maling impormasyon o fake news na ginagamit upang purihin ang kanilang mga idolo. Maging mga digmaan ay nagiging kasangkapan para iligaw ang publiko, gayon din ang mga pag-atake ng mga Duterte supporters sa gitna ng pagkamatay ni Emma Atienza. Dahil dito, naging malinaw kay Lovely ang kanyang layunin, labanan ang maling kultura at ipaglaban ang katotohanan, upang protektahan ang kabataan at ang hinaharap ng lipunan. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa pagiging green o sa pagiging yellow, red, or pink. Ito ay tungkol sa pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa mga ideya at kilos na nakakasama sa lipunan. Naniniwala si Lovely na ang pamumuno ni Duterte ay nagpalaganap ng kultura ng impunity at bullying. At bilang isang Christian, responsibilidad niyan ipaglaban ang tama. Lovely challenged Vice President Sara Duterte to a debate. Nagbigay ng matapang na hamon si Lovely kay Vice President Sara Duterte para sa isang public debate na tatalakay sa mahahalagang isyung kinakaharap ng bansa. Sa isang interview sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel noong March 16, 2026, iginiit ni Lovely ang kanyang karapatan bilang mamamayan na makipagdebate kay Vice President Sara Duterte dahil isa siya sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ayon kay Lovely, nais niyang magkaroon ng malinaw at tapat na pagtalakay sa epekto ng kampanya kontra droga noong administrasyon ni Duterte. Para sa kanya, mahalagang masuri kung ang nasabing programa ay tunay na nakatulong sa bansa o nagdulot ng mas malalim na suliranin. Bukod dito, nais din niyang mabigyang pansin ang isyu ng political dynasty at ang kahalagahan ng panukalang batas laban dito. Naniniwala si Lovely na ang ganitong hakbang ay makakatulong upang mabuksan ang politika sa mas maraming Pilipino at mabigyan ng pantay na oportunidad ang iba't ibang sektor ng lipunan. Ipinunto rin ni Lovely ang pangangailangan ng malinaw na direksyon sa pamamahala, mga pulisiyang hindi lamang epektibo kundi nagtataguyod ng pagkakaisa sa bansa. Sa gitna ng kanyang pahayag, nilinaw ni Lovely na hindi siya ang unang naghain ng hamon ng debate. Ayon sa kanya, matagal siyang hinahamon ng ilang mga vloggers at sumusuporta sa Duterte camp. Bilang tugon, pinili niyang ituon mismo ang hamon kay Vice President Sara Duterte. Ipinahayag din ni Lovely na hindi niya itinuturing ang sarili bilang isang political vlogger, kundi isang karaniwang Pilipino na may paninindigan sa mga isyong panlipunan na mahalaga sa kanya. Aminado si Lovely na hindi madali ang lumaban sa umano'y makinarya ng maling impormasyon. Gayunpaman, naninindigan siya na mahalaga ang sama-samang pagkilos upang hindi manaig ang panlilinlang na sumisira sa lipunan. Para sa kanya, ang impluwensya ay may kaakibat na pananagutan at hindi niya nakakalimutan ang layunin kung bakit siya nagsimulang magsalita. Lovely received serious threats daily. Matapos ang kanyang hamon kay Vice President Sara Duterte, agad na nakaranas si Lovely ng matinding batikos mula sa mga supporters ng Duterte camp sa social media. Ang kanyang naging pahayag ay umani ng iba't ibang reaksyon, kabilang ang mga personal na pag-atake at paninira online. Sa gitna ng kontrobersiya, ibinahagi ni Lovely na nakakatanggap siya ng mga banta sa kanyang buhay halos araw-araw. Ayon sa kanya, nagsimula ang mga ito matapos siyang maglabas ng reaksyon sa isang video ng isang content creator na sumusuporta sa pamilyang Duterte. Mula noon, sunod-sunod na ang mga mensaheng may mabibigat at mapanirang salita na kanyang natatanggap. Bagamat seryoso at nakakatakot ang sitwasyon, sinabi ni Lovely hindi na bago sa kanya ang ganitong klase ng usapin sa online platforms. Matagal na umano niyang nasaksihan ng ganitong uri ng pag-uugali sa social media, lalo na sa usaping politikal. Noong una ay nanonood lamang siya, ngunit ngayon ay siya na mismo ang pinupuntirya. Sa kabila ng mga banta at pambabatikos, nananatili siyang matatag sa kanyang paninindigan. Batid niya na may kaakibat na panganib ang kanyang desisyong magsalita, lalo na sa sensitibong issue. Gayunpaman, pinili pa rin ni Lovely ang ilahad ang kanyang saloobin at ipaglaban ang kanyang paniniwala. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!